Tumayo si Armando at tinapatan siya. Mesa ang nasa pagitan nilang dalawa. Seryoso to at muli, baliwala na naman dito ang sinabi niya. My word is final, unless gusto mong gawin natin ang bagay na yon ng tanghaling tapat. Sabi nitong naglalaro pa sa mukha ang nakakalokong ngisi. Nairita siyang bigla dahilan para maningkit ang kanyang mata. Ang kapal na mukha nito para i-blackmail siya ng paulit-ulit. Alam mo kung ano? Ngayon ko mas napatunayan na wala ka talagang puso. Armando Del Rio, na-realize ko mabuti nilang pala nakawala ko mula sa'yo. Kasi kung hindi pala, siguradong puro konsumisyon lang ang mapapala ko sa'yo. Walang pakundangang sabi niya dahil sa inis na nararamdaman. Sobra na kasi to eh. Hindi na tuloy niya makapagpigil. Kitang-kita niya nang matigilan si Armando. Bumalatay biglang sakit sa mukha nito dahil sa mga sinabi niya pero wala na siyang pakialam. Doon man lang ay makaganti siya rito. Samantalang noon naman biglang pumasok sa kusina si Noah. Hindi nakaligtas dito na para silang mga tigreng naghahamunan sa isa't isa ni Armando. Baby, may problema ba? Nag-aalala nitong tanong na kaagad siyang nilapitan at inakbayan. Nakakunot ang noon nitong binilingan si Armando. Sinuklian naman yon ni Armando ng matalim na tingin pero hindi nakaligtas sa kanya nang dumako ang mata nito sa kamay ni Noah na nasa kanyang balikat. Wala, Noah. May pinagbabatihan lang kami nitong si Mayor. Pinipilit niya kasi yung sa kanya eh. Pero syempre hindi naman ako magpapatalo. Sagot niyang bahagya, itong nilingon at ginitian. Ganun ba? Ano pa lang niluluto mo? Tulungan na lang kita dyan. Inalis ito ang pagkakaakbay sa kanya at kinuha mula sa kamay niya ang knife. Mabuti pa nga at makakain din tayo kaagad. Tumabi ito sa kanya at tinuloy ang ginagawa niyang paghihiwa sa karne. Sa gilid ng mata niya ay nakita niyang unti-unti lumalabas ng kusina si Armando. Eksaktong 12:00 kumakain na sila. Magkatabi sila ni Noah pero magkatapat naman sila ni Armando. Kaya hindi siya halos makakain. Paano? Sa halip na sa plato ito tumutok, siya ang pinanonood nito. Naiilang tuloy siya. Ang lasa niya tuloy sa kinakain, mapakla. Si Noah naman deadma at halatang walang pakialam sa presensya ni Armando. Ang mga magulang lang niya ang kinakausap nito at tayagan siyang inaasikaso. Ito ang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Maging ang juice at tubig ay ito rin ang naglagay sa kanyang baso. Kulang na lang subuan pa siya nito. Kailan mag-umpisa? Si Meredith sa pagiging nurse ng papa mo, Armando? Sa kalagitnaan ng pagkain, nagawang itanong ng daddy niya rito. Bukas na ho sana dad. Aalis na ho kasi yung nurse at mag-a-abroad na. Sagot nito ng saglit lang, tiningnan ng mga magulang niya. Pagkatapos ay ibinaling na naman sa kanya ang mata. Nagbawi siya ng tingin dahil hindi niya kaya makipagtitigan dito ng matagal. Lalo na nga't para bang may ibang ibig sabihin ang mga titig nito. Stay in ba si Meredith sa inyo? Tanong naman ng mommy niya na napaliwanagan na ng daddy niya na si Armando ang tumulong para sa operasyon nito. Sinabi ko ho kay Meredith kung saan siya magiging komportable kung ano ho ang gusto niya. Ayun pala, magstay in ka anak? Baling ng ina sa kanya. Hindi ho mommy, araw-araw ho akong uuwi. Walang gatol niyang sabi. Sabi ko nga ho kay Meredith, isauli na lang namin yung nahiram niyang pera dito kay Armando para makapag-focus ho siya sa inyo at sa negosyo nila ni Jonah. Ani Noah na ikinagulat niya. Hindi niya akalain na sasabihin niya ng binata. Bigla tuloy siyang napatingin kay Armando at kitang-kita niya na nagdilim ang mukha nito na magtagis ang bagang. Maging ang mga magulang niya ay natahimik. Waring ramdam na posible magkatensyon sa pagitan ng dalawa. Kumakabog ang dibdib niya dahil baka mag-abot ng mga to. Excuse me pare, pero sino ka ba? Asawa mo ba itong si Meredith? Sino ka para pakialaman ang mga desisyon niya? Bakas sa tono ni Armando ang galit at iritasyon. Masama rin ang tingin nito kay Noah kaya maging ang mga magulang niya ay naalarma na. Sasagot sana si Noah pero mula sa ilalim ng mesa, pinigaan niyang kamay nito kaya hindi na ito kumibo. Relax lang kayong dalawa. Hindi niyo kailangan mag-away dito. Saway ng kanyang daddy sa mga ito. I am sorry ho, tito, tita. Nag-aalala lang ho ako dahil kailangan niyo rin ho si Meredith ngayon. Magalang na sagot ni Noah. Naiintindihan ka namin, iho. Pero may kasunduan na tong si Armando at Meredith. Kaya sa tingin ko, dapat nating irespeto yon. Anang daddy niya. Maya-maya'y nagpunas na ng bibig si Armando at tumayo na sa hapag. Mauna na ho ako, mom, dad. Babalik na lang ho ako ulit. Paalam nito na hindi pa rin nawawala ang mga guhit sa noo. Maraming salamat, iho. Utang ko ang pangalawang buhay ko sa'yo.
Madamdaming sabi ng kanyang mommy. Biglang lumambot ang anyo ni Armando. Hinawakan sa kamay ang mommy niya at bahagyang yumukod, saka muling nagsalita. Wala ho kayong utang sa akin, mommy. Baka nakakalimutan niyo ho na pamilya ko rin kayo. Nakangiti pa nitong sabi. Salamat pa rin, iho. Mag-iingat ka, ha? Salamat din po. Anito bago tuluyang umalis. Ito ang isang bagay na hinahangaan naman niya sa alkalde. Magalang to pagdating sa mga magulang niya kahit pa sa ibang nakatatanda. Saksi siya sa pagmamahal at pagmamalasakit nito sa mga tinatawag na elderly kahit nung nasa bayan pa siya ng San Miguel. At tumahanga siya rito dahil doon. Bago to tuluyang lumabas ng bahay nila, tinapunan muna siya nito ng blankong tingin. Si Noah na nagpaabot ng hapon sa bahay nila, halatang nawala sa mood. Tahimik to, hindi kaya kanina na palagi tong nakangiti. Hindi rin to halos nagsasalita. Hey, bakit ang tahimik mo? Hindi na nakatiis sa tanong niya habang namamahinga silang dalawa sa terrace nila. Wala. Masama lang kutob ko sa Armando na yon. Sa tingin ko ay may ibang plano pa siya sa iyo bukod sa pagiging nurse ng papa niya. Nawalan siya ng kibo. Kung ganitong wala pang alam si Noah sa isa pang kondisyon ni Armando, nawawala na to sa mood. Paano pa kaya kapag nalaman itong magiging bed slave siya ng alkalde? 11:00 kinabukasan nang ipasundo siya ni Armando sa kanilang bahay sa Quezon City. Ayaw man niyang iwan ang ina dahil kagagaling lang nito sa operasyon. Wala naman siyang pagpipilian dahil may kasanduan sila ng hinayupak na si Armando. Kahit papaano panatag pa rin naman siya dahil naroon pa naman si Nurse Jen sa kanila, kaya may titingin naman kahit papaano sa kanyang mommy. Mag-iingat ka doon. Kapag may hindi magandang ginagawa si Armando, ipaalam mo kagad sa amin ng mommy mo. Bili ng kanyang daddy, na ewan niya kung narinig ng driver na sumundo sa kanya. Oho, wag ko kayo mag-alala at hindi ho ako magpapaagrabyado sa Armando na yon. Kaya ko hong sarili ko. Tugon niya sa ama habang pinanonood na ng driver na kinakarga ang maliit niyang maleta. Kahit na sinabi niya kay Armando na hindi siya ron matutulog at uuwi siya araw-araw, nagdala na rin siya ng ilang mga gamit. Sigurado naman siyang bibigyan siya ng kwarto sa mansyon. Iiwan na lang niya mga ito doon. Matapos sumalik at yumakap sa mga magulang, sumakay na siya sa kotse. Buong biyahe lumilipad ang kanyang isip. Wala siyang ideya kung anong dadatnan niya sa mansyon ng mga Del Rio. Kung magiging kagaya ba ng dating pagtrato ng mga ito sa kanya ang sasalubong sa kanya o mas malamig na pagtrato dahil sa kasinungalingan na idinulot niya sa pamilya. Isa pa iniisip niya kung paano niya haharapin at pakikitunguhan si Armando sa araw-araw. Sa huli, humugot siya ng malalim na hininga. Kailangan niyang masanay na dead mahinto kung ayaw niyang masira ang araw-araw niyang pamamalagi sa mansyon. Makita pa lang ito ngayon na iinis na siya. Paano pa kaya kapag nakasama niya ito maghapon? And worst, paano pa kaya kung gagawin pa nila ang ikalawang kondisyon nito? Ipinilig niya ang ulo dahil sa dami ng kanyang naiisip. Hanggang sa hindi niya namalayan, iginupo na siya ng antok. Ma'am, gising na ho. Nandito na ho tayo. Naalimpungatan si Meredith dahil sa bahagyang pagyugyog ng kanyang braso. Dala ng sobrang antok dahil hindi naman siya nakatulog halos kagabi, ginupo siya ng antok kanina sa biyahe. Nang idilat niya ang mga mata, nasa bakura na sila ng mga Del Rio, na kahit matagal-tagal din niyang hindi nakita, hindi niya makakalimutan. Nakapasok na sila sa gate at wala na siyang kamalay-malay at ngayon nakahinto na ang kotse sa garahe ng mansyon. Ang driver niya kanina, na nakilala niyang si Mang Baste, nakatayo na sa labas ng pinto ng kotse at pinipilit na siyang gisingin. Nahihiya siyang kumilos para bumaba. Pasensya na ho kayo at makatulog ho pala kayo? Sagot niya habang lumalabas ng sasakyan. Naku, ayos ng ho yun, ma'am. Wala akong kaso iyon. Kailangan hong masanay na ako sa inyo dahil ako na ho ang driver ninyo mula ngayon? Sagot ng medyo may edad na si Mang Baste. Tirilungan siya nitong magbuhat ng dala niya hanggang sa main door ng mansyon. Pagpasok, kaagad bumungad sa kanya ang mag-asawang Del Rio na animo hinihintay talaga siya sa sala. Si Mrs. Del Rio ay kaagad siyang sinalubong. Tumayo kaagad ito nang makita siya. Samantalang nandumo naman siya sa nakitang kalagayan ng dating gobernador. Nangiwi ang kalahating mukha nito at nakasakay sa wheelchair. Magandang umaga ho. Kahit nag-aalangan ay nagawa niyang sabihin.
Magandang umaga, Meredith Iha. Kamusta ka na? Ani Mrs. Del Rio na hindi niya maintindihang dahilan, parang naiiyak pa. Kapag dakay sinalubong siya nito ng yakap na mahigpit. Maayos ho ako, ma'am. Kayo ho. Natutuwa ho ako at mukhang okay na okay ho kayo. Bukal sa loob niyang sabi, dahil noong bago siya umalis, sa bahay ng mga ito ay nakaupo rin to sa wheelchair at hindi nakakatagal kapag matagal na nakatayo. Kaya lang ay, tingnan mo naman ang nangyari sa asawa ko. Stroke din siya, Meredith. Pasensya ka na kung ikaw ang naisip kong hilingan kay Armando na mag-aalaga sa daddy niya. Nakita ko kasi kung paano ka nagmalasakit sa akin noon. Madamdaming sabi pa ng ginang. Bahagya siya nakaramdam ng relief nang malamang totoo naman pala ang sinabi ni Armando na ang mama nitong may gustong siya ang maging nurse ng daddy nito. Akala niya paraan lamang ni Armando para samantalahin ang pagkakataon. Gagaling din ho si Gov. Pasasaan ho ba't makakalakad sa ulit kagaya ninyo, ma'am? Sana nga, Meredith. Halika at kumain muna tayo. Talagang hinihintay ka namin eh. Sige ho. Mula sa sala ay tinulak niyang wheelchair ni Gov Del Rio hanggang sa may kusina. Kahit nakangawi ito, alam niyang nakangiti ito sa kanya. Pagkatapos kumain, pinasamahan siya ng ginang sa isa sa mga maid para puntahan ang magiging kwarto niya. Nasa ikalawang palapag iyon. Sa dulong bahagi ng kanognog na silid ng master's bedroom. Nilagay niya doon ang mga gamit na dala at nagpalit ng uniform na ibinili ni Mrs. Del Rio na nasa ibabaw ng kanyang kama. Pagkatapos magbihis, lumabas na siyang muli. Nadatnan niya ang mag-asawa na nasa sala. Lumapit siya sa mga ito at ipinakita sa kanya ni Mrs. Del Rio ang mga gamot na iniinom ng asawa nito. Ipinaliwanag nito kung anong oras iinumin ng mga iyon at kung ilang beses sa loob ng maghapon. Nang sumapit ang maghapon, inilabas niya sa hardin ang dating gobernador. Minasahin niya mga binti nito kagaya ng ginagawa niya noon kay Mrs. Del Rio. Ayon dito, may therapist na pumupunta dito 3 beses sa isang linggo, pero para sa kanya mas okay pa rin kung nagagawa yon sa bahay araw-araw. Kamusta na kayo ng anak kong si Armando, Iha? Kahit hirap magsalita ay nagawang itanong ng papa nito. Ang totoo, nagulat siya. Hindi niya alam kung anong sinabi nito sa mga magulang tungkol sa kanila, kaya hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Alam mo, malungkot palagi yon. Nagtataka nga lang kami kung bakit hindi kanya niya ay binalik dito. Sabi niya noon isasama ka raw niya ulit dito sa bahay. Pero nagtaka kami dahil isang araw, sinabi niyang di na raw mangyayari ang bagay na yon. Ano bang nangyari sa inyo, Iha? Hindi na niya nakuhang sumagot dahil napako ang mga mata niya sa paparating na si Armando, kasama si Lorna. Good afternoon, Papa. Bati nito sa ama nang ganap ng makalapit sa kanila. Hello po, Tito. Natutuwa po ako at may nag-aalaga na sa inyong muli. Ani Lorna na sandali siyang nilingon. Wait, parang pamilyar siya sa akin, Mando. Sabi nito matapos siyang tingnan. Sa munisipyo mo siya nakita, Lorna. Kakambal siya ng wife ko. Kailangan daw ng trabaho kaya siya na lang kinuha kong mag-aalaga sa papa. Matamang nakatitig to sa kanya at hindi kumukurap habang sinasabi ang bagay na yon. Kung tutuusin, wala namang masama sa sinasabi nito. Nangailangan naman talaga siya nang pumunta sa roon. Pero pera at hindi trabaho ang pakay niya kay Mando. Naging praktikal lamang siguro to. Naisip siguro na masyado siyang swerte kung basta nilang pahiramin ng pera na wala naman siyang ginagawa. Oh, I see. Hello? Ani Lorna sa kanya na may ngiti sa mga labi. Kung sa munisipyo, dead malamang siya rito. Ngayon, pinansin siya ng dalaga. Hi! Ganti niya. Papasok muna kami sa loob, Papa. O gusto niya na rin akong pumasok? Tanong ni Armando sa ama na nilapitan pa ito ng todo. Ewan kong sinadya nito, pero halos doon ito sumiksik sa may gawin niya, kaya naman ang ending ay nakabangga na ang kanilang mga braso. Malapit na rin ang mga balikat nila sa isa't isa, kaya naman dali-dali siyang lumayo dito. Dito muna ako sa labas kasama si Meredith, iho. Nagkukwentuhan pa kami eh. Ani Mr. Del Rio sa anak na kahit nakangawi ito'y naiintindihan niya ang sinasabi. Marahil nasanay na siya dahil ganito din ang mommy niya noon. Si Mrs. Del Rio ay bahagya ng hirap magsalita nung unang dating pa niya sa manson. Sige ho, kayo ho ang bahala. Excuse us, Dad. Meredith? Tumango siya pero hindi niya alam kung nakita pa yon ni Armando. Giniya na kasi nito paalis ng hardin si Lorna at tumiretso na mga to sa bukana ng manson.
Naiwan silang dalawa ni Gov na nakasunod lang ang tingin sa mga ito. Mas gusto kita para sa anak ko kaysa sa konsehal ni Armando na yon, Meredith. Anito na ikinagulat niya. Hindi niya akalaing sasabihin nito yon, lalo na't nung nasa bahay pa siya ng mga ito bilang Melanie, hindi naman sila ganoon ka-close. Hindi kagaya ni Mrs. Del Rio na talagang malapit ang loob niya, simulat sa Paul. Wala naman ho kaming naging formal na relasyon ng anak ninyo, Gov. Sa wakas, ay nagawa niyang sabihin. Kahit kasi may nangyari na sa kanila at sinabi nitong noon ay mahal siya, wala namang karinawan kung mag-ano sila. Mabuti na nga lang dahil nagkaroon sila ng formal na relasyon, iiwan lang pala siya nitong bigla si Ere na hindi niya alam ang dahilan kung bakit. Hindi na kumibo si Governor Del Rio. Sabihin niya iyon. Alas 5 ng hapon, nang ipasok niya ang matanda sa loob ng bahay at nadatnan niyang naroon sa sala ang dalawa. Nakapaharap ang mga to sa laptop at waring may pinag-uusapang mahalaga. Gusto ni Gov Del Rio na magpahinga sa kwarto nito, kaya tinawag nito ang asawa. Tinulungan siya ni Mrs. Del Rio na maipasok sa kwarto at mahiga ito sa kama at pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Alas 6 ng gabi ang usapan nilang magiging out niya sa trabaho. Alas 8 naman kinabukasan, narito na dapat. Nagpasya siyang lumabas ng bahay at magpunta sa hardin na pinanggalingan nila kanina. Wala na ang dalawa sa sala nang dumaan siya. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang pabalik na sa loob si Armando. Mukhang galing to sa mga gate at nagtatak ng makasalubong siya. Tinagasan niya ang anyo. Eksaktong malapit na silang magkatapat nang tumunog ang kanyang cellphone. Huminto siya at kinuha yon mula sa bulsa ng kanyang uniform. Hello, Noah? Naglakad siyang muli para lagpasan si Armando. Nang mga sandaling iyo'y nakahinto na sa harapan niya. Hi baby, nasa trabaho ka na? Yeah, nandito na ako. What time ang out mo dyan? Susunduin kita mamaya. Anito sa kabilang linya. Susunduin? Wag na, Noah. May driver na maghahatid sundo sa akin every time na pupunta at aalis ako dito. At isa pa, busy ka rin eh. Maabala ka pa? Malambing nitong sabi sa binata. Okay lang naman. Isang araw pa lang hindi kita nakikita. Namimiss na kita eh. Maglalambing nitong sabi. Napangiti siya. Bakit kapag itong nagsasabi noon sa kanya ay kinikilig siya? May pagtingin na nga rin ba siya kay Noah? Ako rin naman, Noah. Talaga? Miss mo rin ako, Meredith. Kahit hindi niya ito nakikita, alam niyang nakangiti ito ng mga oras na yon. Opo, miss na rin kita, Noah. Happy? Natatawa niyang sabi. Ang sarap namang marinig. Ganito na lang kung ayaw mo magpasundo ngayon. Pupunta na lang ako sa bahay ninyo bukas ng gabi. Okay na siguro yon? Mas lalo lang siyang napaisip. Bukas, araw ng Miyerkules. Araw ng schedule na ginawa ni Armando para sa kanila. Hindi niya alam kung anong isasagot kay Noah. Naalala niyang nagsabi nga pala si Armando na dito siya matutulog nung araw na yon. Umayaw siya pero sa pagkakakilala niya rito, gagawa to ng paraan para lang makuha ang gusto. Pag-iisipan ko muna kung hindi ako gagabihin ha? Kapag masyado ng late kahit sa ibang araw na lang. Ganun ba? Okay, sige. Take care, Meredith. Malungkot nitong sabi sa kabilang linya. You too, Noah. Bye! Pumihit siya para maupo sa isa sa mga bench sa garden. Noon niya nakitang naroon pa rin sa likuran niya si Armando at sa tingin niya ay narinig nitong lahat ang pinag-uusapan nila ni Noah. Hindi niya na ituloy ang gagawin. Sanang pag-upo. Otomatikong tumaas ang isang kilay niya. Sa pagkakaalam ko, kabastusan na makinig sa usapan na may usapan. Hindi ba, Mayor? Mataray niyang sabi. Sino ito para manatili doon kahit alam na alam naman itong may kausap siya sa telepono? Saglit itong nagyuko ng ulo pero kaagad din ay ibinalik ang mga mata sa kanya. Boyfriend mo na ba ang Noah na yon? Oho, Mayor? Boyfriend ko si Noah. May problema ho ba kayo roon? Puno ng sarkasmong tinginig niya nang sabihin ng mga salitang iyon at kitang-kita niyang pagtatagis ng bagang nito. Hindi akalain ni Meredith na magiging ganito siya kakabado. Habang pagdalapit hapon, lumalakas na ang kabadong dibdib niya at hindi na nga siya mapakali. Kaninang umaga okay pa naman siya pero sa paglipas ng oras unti-unti siyang nilalamon ng takot at kaba. Hindi naman sa nag-iinarte siya dahil hindi naman tong unang beses nila ni Armando pero ito magiging unang beses na angkinin siya nito ng labag sa loob niya. At kapag naiisip niya yon, hindi niya mapigil na pagpawisan ng malamig.
Lingid sa kanya napapansin pala siya na mag-asawang Del Rio. Wala pa naman kasi sa mansyon si Armando, nanlalamig na ang kanyang buong katawan para sa nakatakdang maganap mamaya. Kung pwede lang lamunin na lang siya ng lupa at ibalik na lamang siya bukas, pwede na. Kesa naman mamatay siya sa kaba habang lumilipas ang sandali. Hindi tuloy niya mapigil ang sariling mag-isip kung papaano kaya kung nasa aktong aangkinin na siya nito. May problema ka ba, iha? Napapansin ko kanina ka pa pinagpapawisan dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aaralang tanong ni Mrs. Del Rio habang nagkakape sila sa lanay. 4:00 ng hapon at 1 oras na lamang, darating na si Armando. Samantalang 2 oras pa naman bagong oras ng kanyang takdang pag-uwi. Kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isip. Ang totoo, natutukso na siyang magsinungaling kay Mrs. Del Rio at sabihin ditong masama ang pakiramdam niya para payagan siya nitong umuwi. Wala ho, tipid niyang sabi. Pasimpleng kinuha niya ang panyo sa bulsa at pinahiran ang pawisang noo at leeg. Tumabi ng upo sa kanya ang ginang at ginagap ang kanyang kamay pagkatapos sinitigan siyang mabuti. Blanco ekspresyon nito kaya hindi niya mahulaan kung bakit ito ginawa iyon. Ano ba talagang nangyari sa inyo ni Mando, iha? Ang buong akala namin nagkaunawaan na kayo. Naparanok siya sa tinura nito. Bigla ay nailang siya sa ginang. Naasiwa siyang bigla. Tipid siyang ngumiti at sa kanya ibinaling sa iba ang paningin. Naisip niyang maging tapat sa kanyang pagsagot. Ang totoo ho niyan hindi ko rin alam, Mrs. Del Rio. Maging ako ho ay tanong ko rin niya noon. Wala rin hong linaw sa akin kung ano nangyari sa amin ng anak ninyo. Pero ngayon ho may kani-kaniya na kaming buhay ni Armando. Nakita niya nang bumalatay ang kaibang lungkot sa mukha ng ginang. Anong ibig mong sabihin, iha? May nobyo ka ba ngayon? Tanong pa ng ginang at hindi niya alam kung bakit siya tumango. Ewan niya pero katulad ni Armando, gusto niyang isipin ito na may sarili na siyang buhay at naka-move on na sa kung naman ang nangyari noon. Bigla ang pagbalatay ng mas matinding lungkot sa mukha ni Mrs. Del Rio. Kitang-kita niya ang anyo nito na tila nawala ng pag-asa. Sayang naman, ikaw talaga ang gusto namin para kay Mando, iha? Nagulat siya sa huling tinura nito. Bagaman magiliw na sa kanya simula noon ang mga ito, hindi niya kailanman inisip na gusto niya na mag-asawa para sa nag-iisang anak. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Parang hinaplos ang puso niya dahil sa sinabi nito pero di naman ganap na maligaya ang kanyang puso. Tapos na sila ni Armando at baliwala na ngayon kung gusto pa siya na mag-asawa para sa anak o hindi. Gaya ho ng sabi ko, may kanya-kanya ho kaming buhay ni Armando. Isa pa ho, mukhang masaya naman siya kay Lorna. Ganon din naman ho ako sa boyfriend ko. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin iyon. Lihim tuloy niyang nahiling na sana hindi siya sintonado sa pagsisinungaling. Sa kagustuhan niyang maging hindi kawawa sa harap ni Mrs. Del Rio, napilitan siyang sabihin dito na may boyfriend siya kahit ang totoo wala naman. Alam mo bang kahit nakakita kong nakangiti ang anak ko, habang kasamang konsehal niyang yon, lungkot ang nababasa ko sa mga mata niya? Kilalang kilala ko si Armando Meredith at masasabi kong hindi totoo ang saya niya. Huli kong nakitang nagningning sa mga mata niya na magkasama pa kayo dito sa bahay bago ka umalis. No, hindi pala. Ang huli pala ay nung kinukwento niya sa amin ng papa niya na dadalhin ka ulit niya rito dahil nagkakaunawaan na kayong dalawa. Na nakausap raw niyang parents mo at pumayag na mga ito na magmahalan kayo. And now, malalaman na lang namin wala palang ganoon? Humugot to ng malalim na hininga pagkatapos ng mahabang sinabi. Hindi rin nakaligtas sa pandinig niya ang panghihinayang sa tono nito. Baka ho akala lang natin yon, Mrs. Del Rio, sabi na lamang niya. Gusto niya sanang sabihin dito na siya ngang sinabihan nitong mahal siya ay bigla nilang binaliwala. Ito pa kayang pinangahawakan lamang ay ang kinang sa mata ng anak? Hindi na ito kumibo matapos iyon, kahit pabakas sa mukha nito na tila may gusto pang sabihin. Minuto pang lumipas, nagkaroon siya ng pagkakatong makapag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Nabaling kasi sa binabasang bagong recipe book ang buong pansin ni Mrs. Del Rio. Nagtatalo sa isip niya kung mananatili siya sa mansyon o aalis na lang habang wala pa si Armando. Kung maghihintay siya, siguradong wala na siyang kawala rito kapag nag-abot pa sila. Kung tatakas naman siya, hindi naman niya alam kung anong idadahilan niya sa mag-asawa kung bakit maaga siyang uuwi. Sari-sari ang naiisip niya hanggang sa hindi niya na namalayan ng oras.
Sumapit ang 5:00 hanggang sa nakita na niya, pumasok ng bakuran ng kotse ni Armando. Wala na, huli na para umalis. Mas lalong kumalabog ang dibdib niya na makita na naglalakad na to palapit sa kanilang kinaroroonan. Pakiramdam niya pinagpapawisan na naman siya ng malapot. Init na init ang kanyang pakiramdam. Lumikot ang kanyang mata at hindi na siya mapakali sa harap ng ginang. Lalo na minsang tapunan na ng tingin si Armando ay makita niyang sa kanya nakapako ang mga mata nito habang naglalakad. Excuse lang ho, Mrs. Del Rio. Pupunta lang ho ako sa CR. Paalam niya rito bago pa ganap na makalapit sa kanila si Armando. Sige iha. Tipid itong sabi na hindi naman nag-aangat ng muka mula sa binabasa. Nagmamadali siyang tumayo at malalaki ang hakbang, tinalunto ng daan papasok ng manson. Tinungo niyang kanyang silid at ginulong ang sarili doon. Nagpalakad-lakad siya sa loob at nang mapagod, ibinagsak niya ng patihaya ang katawan sa kama. Dala marahil ng pagod at pag-iisip masyado, hindi niya namalaya na unti-unti na pala siyang iginugupo ng antok. 6:30 nang maalimpungatan si Meredith dahil parang may narinig siyang kumatok sa pinto ng kanyang silid. Bigla ang pagbangon muli ng kaba sa kanyang sistema dahil malamang sa malamang si Armando na ang kumakatok na yon. Bumangon siya pero nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya sumagot, bagkos ay nakinig kung magsasalitang muli ito sa labas. Ma Meredith, bakit natatawag po kayo ni Sir Armando? At nakanda na raw po ang hapag? Anang tinig ng maid mula sa labas. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Napabuga siya ng hangin dahil hindi pa naman pala oras. Sige, pakisabi susunod na ako. Hiyaw niya mula sa loob. Sige po, ma'am. Uminga muna siya ng malalim bago tumayo at ayusin ang sarili. Natanggal kasi sa pagkakapusod ang kanyang mahabang buhok at nagulo din ang kanyang damit. Dinatnan niyang nasa dining table na ang lahat paglabas niya. Maging si Armando nakaupo na rin doon at alam niya nakasunod ang mata sa kanya. Pasensya na ho kayo. Nakatulog ho pala ako sa kwarto. Aniya sa mga ito. Ngumiti si Mrs. Del Rio gayon din si Goff pero hindi si Armando. Nanatili itong seryoso. Okay lang iha. Napagod ka sigurong masyado. Maupo ka na at pagkakain ay may hatid ka na ni Mang Baste. Nakangiting sabi naman ni Goff Del Rio. Tumayo si Armando at pinagila siya ng upuan sa tapat nito. Thank you. Naiilang niyang sabi at saka umupo sa upang hinila nito para sa kanya. Hindi ho uuwi si Meredith ngayon. MWF ho dito siya matutulog dahil schedule ho noon ni Mang Baste para umuwi. Wala akong maghahatid sa kanya. Ani Armando na magkaharap na sila sa mesa. Hinirapan niya ito. Mukhang nahihiya rin naman pala si Armando sabihin sa mga magulang na gagawin siyang bed slave nito. Para usan kapag nangangailangan to ng mag-aalis ng init sa kanyang katawan. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon at least yun man lang ipabor yun sa kanya. Mas mabuti na yon, iha. Para hindi ka araw-araw na pagod sa biyahe. Anang ginang at pinigil lamang niya ang sariling mapangiwi. Pagod man ang katawan dahil sa nakandang gawin ng anak ninyo sa akin. Bulong ng isang bahagi ng kanyang utak. Pagkatapos kumain, dumiretso siya sa banyo ng kanilang silid. Hindi sa ano paman pero pagkatapos talaga na maghapong trabaho kahit saan, hindi siya nakakatulog na hindi naliligo. Hindi siya nakakatulog dahil nangangati ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay init-init siya kapag ganon. Nagbihis siya ng ternong pajama pagkatapos niyang maligo. Minnie Mouse design iyon kung titingnan. Animo siya isang minor de edad. Kasalukuyan siyang nakaharap sa salamin at binoblower ang mahabang buhok na marinig niya ang pag-click ng pinto na hindi niya inila kanina. Hindi niya iyon nilingon pero nagtama ang mga mata ni Armando sa salamin. Bagong ligo na rin to dahil may hawak pa itong tuwalya na ipinangtutuyo sa buhok. Lihim siyang napanunok na lula itong damit mang itaas at nakasuot lamang ng boxer shorts. Balot na balot siya pero ito yata ay gusto na mag-macho dancer sa harapan niya sa klase ng ayos ito ngayon. Unti-unting kumalabog ang dibdib niya. Dahan-dahan tong lumapit sa pwesto sa kanyang likod. Tuloy siya sa ginagawa pero wala na doon ang buong atensyon niya. Na kay Armando na ngayon pinagmamasdan siyang mabuti sa refleksyon niya sa salamin. Nanonood na rin sa kanyang ilong ang sabong pampaligo na gamit ito na sa buong mundo yata ito lamang ang meron.
Hindi pa kasi siya nakaamoy noon, tayong kay Armando lang, kaya't naisip niyang baka eksklusibo lang yon para sa alkalde. Halos marinig na niya ang kabog ng kanyang puso sa sobrang lakas noon. Kung pwede lang ay magtatakbo siya palabas ng silid, ginawa na niya para lang mawala na sa paningin nito. Nakabibinging katahimikan pa ang sumunod na lumipas bago sa wakas ay magsalita si Armando. Ano kaya ang mangyayari sa magiging pag-uusap ni Armando at Meredith? Hanggang kailan kaya maitatago ni Armando ang tunay niyang nadarama para kay Meredith? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.